Magandang hapon po sa lahat ng utang sa whole wide universe. Ito po ang inyong albularyo, ang inyong albularyo tasyo na nag-aanyaya sa inyo na sana po magustuhan nyo ang gagawing video ng inyong albularyo. Kaya, pero hindi po tungkol sa kulibra, sa kulani, at sa kulugo ang bibigyan ng pansin ng inyong albularyo. Kaya tara, samahan nyo po ang inyong albularyo sa kanyang magiging journey mula sa kilometer 0 ng ating pinakamamahaling bayan. Tara po! Ang inyong albularyo ay magtatanong, mag-uusisa at mang-uurirat. Tara po, tara! Magandang umaga po sa lahat ng utaw sa whole wide universe. Nandito po ako ngayon sa Quiapo, Manila. Quiapo Church, actually ang location. Nandito po ako, mag-uumpisa na po ako ng aking pagbablog. At ako po ay magdadasal sa ating mahal na Panginoon na sana po ay gabayan niya ako sa gagawin ko mga video, at ipinagpapasalamat ko po ng malaki na makapag-uumpisa na po ako. Thank you very much, Lord. Magandang umaga po mga ka-albularyo. Andito po ang inyong albularyo ngayon sa Quiapo, Manila. Ito po ang kanyang kauna-unahang magiging karanasan ng pagbibideo. Kaya sana po magustuhan nyo ang gagawin kong video. Maraming salamat po. Disclaimer po muna tayo. Bali, ipinapaabot ko po sa inyong lahat ng inyong albularyo ay may respeto sa lahat ng paniniwala, kung ano man yon, ng ating kapwa Pilipino at iba pang mga tao sa mundo. Kaya sana po maunawaan nyo ang magiging katanungan ko sa bandang huli. Maraming salamat po. Bali, ito po, nag-aano na ako ng mga, inaano ko po yung mga abalang-abala na po ang mga tao sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya asahan po natin na yan, abalang-abala na po ang mga Pilipino sa pagbili nila ng mga bilog na prutas. Kasi sabi nga nila, pampaswerte daw yun. Kaya ito po ako ngayon, kita nyo naman, ang dami pong abalang-abala sa pagbili ng mga bilog na prutas. Ito po ako ngayon sa Quiapo, dito po sa Plaza Miranda. Kita nyo naman yan, ang daming abalang-abala na agad sa pagbili ng bilog na prutas. Ito po, kita nyo naman ha. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan naman talagang busy as a bee ang mga Pilipino ngayon sa pagsalubong, gagawin pagsalubong sa bagong taon. Kaya ito po, kita nyo naman, tambak na tambak ang mga namimili ng mga bilog na prutas. Sige po. Ay. Mga albularyo, andito po tayo ngayon sa loob ng Quinta Market. At katulad po doon sa Plaza Miranda, ganito rin po ang sitwasyon. Napakarami pa rin po ang bumibili ng mga bilog na prutas bilang pagsalubong sa bagong taon. Mga albularyo, andito tayo ngayon sa tapat ng Excelente Ham. Kita nyo naman. Dami-daming tao sa loob ng Excelente Ham. Talagang handang-handa sila sa pagsalubong sa bagong taon. Ayan, kita nyo yan ha. Sige po. Sa may SM Carriedo, kita nyo naman, ang dami-dami na ang balang-abala sa pagbili ng mga bilog na prutas ngayong pagsalubong sa bagong taon. Ang dami-dami, busy ang mga Pilipino sa pagbili ng mga bilog na prutas sa pagsalubong sa bagong taon. Ayan, kayo lang po ang makakaano niyan, makakasaksi na talagang sa dami po na bumibili ng bilog na prutas. Ito na po tayo sa galing po sa Quiapo, nagtawid tayo dito sa sa Binondo area, sa Chinatown. Kasi gusto ko ring malaman kung marami ring bumibili ng mga pampaswerte dito sa tindahan ng mga Chinese dito sa Chinatown. Ito po. At may mga bumibili rin ng mga pampaswerte.
Ayan, kita nyo naman yan. Sige po. Ayan. Linggo nga pala ngayon, kaya maraming tindahan ang sarado rito ngayon sa routine. Pero nagsibag bukas sila dahil magbabagong taon nga naman sa atin. Ito, marami pa rin pong nagbukas ngayon. At yan. Sisibili sila ng mga lalaki charm. Ayan, kita nyo. Mga bumibili. Ayan. Binibili ng mga pampaswerte. Ako naman po ay nagtataka lang kung bakit pinipilit na ibenta sa ating mga Pilipino ng mga Chinese dyan sa Binondo, yung mga pampaswerte na yan. Ay samantalang dun po sa bansa nila, tinalikuran na nila yung mga makalumang paniniwala na yan. Tapos ang inaka po nila ay agham at teknolohiya, yung science and technology. At saka inaka po nila ay agham at teknolohiya o yung science and technology na tinatawag sa wikang Ingles, at saka research and development. Kaya kita nyo naman po na todo ang asenso nila ngayon dahil hindi nila iniasa sa swerte ang kanilang pag-unlad. Kasi nung araw kita nyo man nangyari sa lipunan nila, di ba? Galing po sa Chinatown, lipat tayo dito sa papuntang Divisoria. Dito po ngayon ang inyong albularyo sa Santa Elena Street sa Binondo. Dito sa Santa Elena Street. At dito, ayan. Marami pa ring abalang-abala sa paggaano ng mga pampaswerte, bilog na prutas. So, ayan. Sabi, ibebenta mo ng mga epamakain. Ayan, ang daming Pilipino, busy sa pagbili ng bilog na prutas ngayon. Sa lubong sa bagong taon, ayan, kita nyo, sikip na sikip mga utaw. Ayan na, busy sila sa pagbili ng bilog na prutas. Pampaswerte raw po yun, pampaswerte, say hi. Ayan, kita nyo yan, ang traffic ng tao. Dahil sa dami ng gustong bumili ng bilog na prutas pagsalubong sa bagong taon. Ayan, Ano naman ang traffic ng tao, ang dami-dami. Hindi malaman kung paano makakabanti sa kalsada na to. Busy sa bilog na prutas. Bilog na prutas. Ang dami-dami, busy sila. Kita nyo yan. Grabe yung traffic. Bilog na prutas ang target ng mga kababayan natin sa pagsalubong sa bagong taon. Ayan, isang katerbang pampaswerte rin dito. Titsempuhan mo sa Santa Elena Street. Ayan, pampaswerte. Ayan, pampaswerte. Galing po sa Santa Elena. Dito tayo ngayon sa kanto ng Planas at Sem Recto. Dito po talaga yung mga prutas, yung mga nagtitinda ng prutas dito. Mukhang nakakadirekta sila dun sa mga bodega ng mga local Chinese natin dito sa Binondo. Nakakadirekta sila ng pag-angkat ng prutas. Ito, kita nyo naman. Mga hindi rin mahulugan ng karayo. Ang dami ng taong bumibili ng mga bilog na prutas. Ayan, si Sir.
Yes, and busy as a bee ang mga Pilipino sa pagbili ng mga bilog na prutas. So, ayan. Hindi magkamayaw ang mga Pilipino sa paghanda, sa pagsalubong sa bagong taon. At sa pagsalubong na yan, laging may mga bilog na prutas. So, ayan. Dito po ito sa Planas. Dito sa Binondo. So, ayan, kita nyo naman. Uy, vlogger. Ayan, kita nyo naman yan. Busy ang mga Pilipino para sa bilog na prutas. Ayan, oh, ang dami-dami binili ni ate. Oh, ayan, oh. Mami, oh, yeah, kita nyo yan, oh. Kahon-kahon ng mansanas. Nakakadirekta sila doon sa mga warehouse, doon sa mga bodega ng mga Chinese. Kaya, ano, ayan, oh. Kita nyo yan. Dami-dami yan. Bilog na prutas. Di, mahulugan ng karayom ang mga nagsisibili ng mga bilog na prutas. Ayan. Pagsalubong sa bagong taon. Ayan po, ayan, ayan, oh, kita nyo naman. Oh. Ayan, mukhang malaki na ang kinita ni Kuya sa prutas. Nakakapag red horse na. Oh, ayan, kita nyo naman. Talaga naman, ang dami-dami. Oh. Puro bilog na prutas. Sige. Bilog na prutas. Ayan. Online naman. Ayan. Manabo na siguro dito ang inyong albularyo sa Planas. Lilipat naman siya sa Central Market, tapos sa Trabaho Market, doon sa Sampaloc, tapos tama na. Ito po, galing po sa Divisoria. Lumipat dito sa Central Market ang inyong albularyo para malaman kung ganun din bang sitwasyon sa ng mga Pilipino, pagkahanda o gaga ng mga Pilipino sa pagbili ng bilog na prutas. Ayan po, yan po yung P. Gomez Elementary School, katapat na Central Market dito sa Quiapo. Ito po, tingnan ninyo, ayan. Papansin nyo na abalang-abala rin, katulad sa Divisoria. Ayan, abalang-abala rin ang ating mga kababayan sa pagbili ng mga bilog na prutas. Ayan. Ayan, marami nang nabiling bilog na prutas si Madam. Ayan. Tali mo nga. Magkano yung tali ko? Para hindi makali. Uli lahat yan. Mahirap pinaso. Bilog na bilog ang prutas. Oh, ayan. Hindi magkanda-gaga ang mga Pilipino sa bilog na prutas. Ayan. Habang turotot. Oh.
Bilog na prutas. Yan. Yan ang mga Pilipino, abalang-abala sa kanilang paghahanda ng bagong taon. Oh. Bilog na prutas. Bilog na prutas. Okay. Okay. Yan. Pero kumpara po dun sa Divisoria at saka dito, hindi yung siksikan ng tao, hindi ganun kasiksikan. Siguro talagang yung iba dumidirekta na sa Divisoria dahil medyo mura-mura doon kumpara dito sa lugar na to. O ayan, kita nyo naman, hindi ganong siksikan ng tao. O ayan. Sige po. Lilipat na ang inyong albularyo doon naman sa Trabaho Market sa Sampaloc para malaman niya kung pareho lang ang sitwasyon. Magandang umaga po ulit mga albularyo. Galing po sa Central Market kanina sa Quiapo. Lipat tayo dito sa Sampaloc. Nandito ako ngayon sa kanto ng De La Puente at saka Loyola Street para malaman natin kung abalang-abala pa rin ba ang mga Pilipino sa pagbili ng mga bilog na prutas. O ito, nakikita nyo na yan, oh. Busy-busy pa rin ang mga Pilipino sa pagbili nila ng mga bilog na prutas. O yan. Titingnan natin ha kung gaano kaugaga ang mga Pilipino rito sa lugar na to sa pagbili nila ng mga bilog na prutas. O ito po, ayan, nakikita nyo. Abalang-abala pa rin siyempre. O ayan. Ayan, ito po. Marami pa rin talaga ang tao na abalang-abala ngayon dahil kasi malapit ng bagong taon. Sa paghahanda nila sa pagsalubong, ayan oh, sila oh, nag-ano na, may ano na ng bilog na prutas. Oh. Ayan, si Manang nakikipagtawaran. Siguro ano yung budget kung ilan lang mabibiling bilog na prutas. Ito. Oh, si Pogi oh, busy sa pagtutumpok-tumpok ng mansanas. Siya nga po pala mga kalbularyo. Ang inyong albularyong Tasyo ay humihingi po ng paumanhin kung hindi na po siya makapupunta doon sa mga pinamamalingkihan nung mga taga Forbes Park, mga taga Magallanes sa Village, mga taga Belair, mga taga Ayala Alabang, at Ayala Heights sa Quezon City, saka iba pang mga Class A1 subdivision kasi siguro naman hindi naman sila umaasa na sa swerte, tsaka yung mga katulong na lang nila ang pinapupunta nila sa palengke. Hindi na alam namang pumila pa sila. Katulad ng ginagawang pila kanina doon sa Planas, di ba? Pasensya na po kung hindi na ako makakapunta ron. Sana po maintindihan nyo ang inyong albularyo. Kumpara po sa sitwasyon kanina doon sa Divisoria, hindi na po ganong napakasikip ng ano ngayon dito. Dahil siguro yung
yung karamihan nga sa atin ay pumupunta doon sa lugar kung saan sila makakatipid ng pagbili ng mga bilog na prutas. Kasi pag mas mura talaga ron. Kasi yung mga taga ron sa Planas, direkta sila doon sa mga bodega ng mga local Chinese natin. Kaya, ito, kung ikukumpara kanina doon sa sitwasyon sa Planas at dito sa Sampaloc, hindi po ganong kasiksikan. Katulad nung kanina doon sa Santa Elena na halos hindi mahulugan ng karayom yung mga bumibili ng bilog na prutas. Kaya po ito, hindi gaano kasikip dito ngayon kumpara doon sa Divisoria kanina. Ito pa po ang karagdagang katanungan ng inyong albularyo. Bakit po sa kabila na daan-daang libong tonelada na ng nakakain ng mga Pilipino ng mga bilog na prutas, bakit po hanggang sa ngayon ang mga Pilipino ay nakaasa pa rin sa mga produkto ng mga mayayaman at makakapangyarihang bansa? Sa halip na ang mga Pilipino ang gumawa ng mga iyon at makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan at hindi na napipilitan pang mga ibang bansa at mapaunlad ang sarili nating bayan. Yan po ang napakalaking katanungan ko na nung araw pa. Bakit sa kabila ng daan-daan libong toneladang bilog na prutas na nakakain ng mga Pilipino ay hindi pa rin sinuswerte ang bansang ito na mapaunlad ang kanyang sariling mga industriya para makapagbigay ng sapat na trabaho para sa mga Pilipino at na hindi na napipilitan pa mag-ibang bansa. Dito tayo mga kalbularyo. Dito tatapusin ko na yung tatakil ko tungkol sa bilog na prutas na ito. At katulad nung nabanggit ko kanina, sa una kong sinabi nung nasa Quiapo ako, magtatanong ako ng napakahalagang tanong na sa kabila po ng daan-daang libong tonelada na ng mga bilog na prutas na nakain ng mga Pilipino na pampaswerte daw, ay may apat na tanong po akong ganito. Pasensya na po kayo kung itong magiging tanong ko ha. Sa akin naman po, tanong lang ito. At ito po ang magiging katanungan ko na lagi ko nang ginagawa sa mga comment ko sa Facebook. Ito po ang una kong tanong. Bakit sa kabila po ng sangkaterba na nakakain ng mga bilog na prutas ng mga Pilipino, ay hindi pa rin nakakawala ang bansa natin sa pagiging third world country? Hindi pa rin niya napapaunlad ang kanyang mga industriya para makapagbigay ng sapat na trabaho sa mga Pilipino para hindi na siya napipilitan pang mag-ibang bansa. Isa pa po, bakit po sa kabila ng daan-daang libong tonelada na nakakain ng mga Pilipino ng mga bilog na prutas, ay hindi pa rin sinuswerte ang mga Pilipino na makapagpaunlad ng kanyang mga industriya para makalikha nga ng sariling trabaho sa sarili niyang bansa para sa mga Pilipino? Pasensya na po kung itong naging tanong ko tungkol dyan sa mga bilog na prutas na yan. Kung makakasama man po sa ating mga Pilipino, pasensya na po, humihingi na po ako ng pamanhin. Kaya lang, talagang kailangan ko pong magtanong. Sana po, itong mga tanong ko na ito ay makarating sa mga kinauukulan, lalo na sa mga senador natin, sa mga senador ng bansa na ito, na siyang nag-uugit kung saan papunta ang development ng bansang ito. Kaya sana po, pasensya na kung magagalit man kayo, matutuwa sa naging tanong ko. Kaya ito po ang kauna-unahang vlog ng inyong albularyo Tasyo. Sana po magustuhan nyo ang video na ginawa ko.